This is my video reaction sa pagkakasara ng PPBCC and message na din para sa mga vets and for parents out there. So marami naman po sa inyo lahat ang aware with the recent news na nangyari with the PPBCC or Philippine Pet Birth Control Center. Issue sila ng announcement na sila po daw ay magsasara na dahil sa maraming problema concerning with their clients and complaints online. Mga hindi po nakakaalam, ang PPBCC po is a non-government organization na nag-held ng mga low-cost kapon and spay. So since 2017, nakapagkapon na sila ng almost 2,000 pets around Metro Manila and nearby cities. Napakalaki po talaga ng contributions nila sa birth control ng mga animals since then. This is a really sad news for the vet community and for almost all the fur parents na nakinabang or natulungan ng PPBCC. Malaki din po magiging impact nitong pagsasara nila para sa mga fur parents out there at lalong-lalo na sa mga aso at pusa. Without this huge organization tulad ng PPBCC, yung pagdami na naman po ng animals sa kalsada or pagiging stray will be rampant, and with that, magiging mas marami din po ang sakit, and with that, mas madami na naman po ang problema namin mga veterinaryo and kayo din mga fur parents na maaaring madamay sa sakit tulad na ng rabies. Bukod dun, malaki din po ang impact nito sa aming vet community dahil yung mga ganitong insidente kung saan may chances na magsara ang isang organization because of a problem like na dinanas ng PBBCC, medyo alarming yan sa amin. Talagang nakakalungkot to for everybody sa vet community. We don't know yet what's gonna happen, pero let's stay tuned sa mga susunod na araw kung ano nga ba yung mga announcement na ilalabas nila o kung meron man. But then again, talagang nakakalungkot po itong balitang to. Bukod dyan, may gusto rin sana akong sabihin sa inyong mga fur parents and even sa mga kapwa ko veterinaryo. So listen up. I would like to remind everyone, mapavet ka man or fur parents, please consider the following na sasabihin ko. Para sa aming mga veterinaryo, kaming mga vets, our practice is not absolute. Kahit gaano katagal na ang isang vet sa practice, kahit gaano man ka-trained ang isang vet, kahit gaano ka-advance ang mga machines namin, kahit gaano ka-advance ang diagnostics, hindi lahat ng case pare-parehas. Bawat pasyente, they have differences and different din sila ng response to the medicine that we're doing. Kaya naman sinabi natin na ang practice is not absolute. Parehas din po ang veterinary medicine sa human medicine. It's the same. With both practice of medicine, we really cannot guarantee 100% outcome. Lahat ng veterinarians is not perfect. Marami rin pong room for improvement sa bawat isa. And as a veterinary practitioner, criticisms will always be there for a reason. At kailangan natin gawan ng paraan yan. Para sa akin, criticisms are there as a driving force to improve myself in our practice. We should learn to accept sa practice natin yung mga constructive criticism, complaints, concerns for the betterment and improvement ng ating practice. Actually, yung mga ganyang problema sa totoo lang blessing yan. Because without all of those, hindi tayo matututo. The other hand, sa case naman po ng mga fur parents, I'm pretty much sure na marami din po talaga mga fur parents ang masasabi natin irresponsible. Irresponsible sa pamamaraan na hinayaan nila ang isang condition o problema, hinayaan din nila na hindi sila nag-research or umalam ng mga bagay-bagay na dapat nalalaman ng mga fur parents, umaksyon sa mga panahon na dapat umaksyon na sila, sort of like that. So basically, both vets and fur parents must have room for improvement. Both sides. And as someone has been there for almost a decade sa veterinary practice o sa small animal practice, I've seen the growth ng mga fur parents and both the veterinarians and their clinics. Nung pag-advance namin ng practice namin, nakita natin talaga kung paano nag-grow ang mga tao. Ganon din ang mga fur parents bilang isang fur parent. Nasaksihan natin kung paano nag-evolve ang pagkakaroon ng dogs and cats in our households. Nasaksihan natin kung paano nangyari yung transitions. And I can confidently say na ang mga fur parents and vet clinics nowadays have come really far sa improvement ng bawat isa. And I want to remind everyone na pairalin po natin ang understanding sa bawat isa, both sides. Quick reminder lang din for all fur parents to please
avoid using social media as a means to resolve your issues with your veterinarians. Trial by publicity is really imminent. Pangalawa, it is also unlawful. If you are planning on catching up sympathy sa mga tao, it will actually not resolve the issue. Actually, sa totoo lang, mas napapalala pa po nito yung sitwasyon sa mga social media influencers na nagpuput pa ng apoy, fire, between the fight between fur parents and vets, no? It's not really helping talaga sa totoo lang. Nagbubrew tayo ng sama ng loob sa bawat isa, which is not really good. Basta tandaan nyo lang, any form of abuse, sa salita man yan, sa gawa, sa actions natin, sa post or anything na makakasakit sa kapwa natin, hindi po siya maganda. Parati po sana nating intindihin, unawain, and respetuhin ang bawat isa. Subukan din po natin na palaging i-resolve yung mga conflict kung meron man privately. Without veterinarians, fur babies and fur parents will suffer. And of course, without fur babies and fur parents din naman, we vets also will suffer. Kailangan po natin ang isa't isa. Magtulungan po tayo mga fur parents and veterinarians sa pag-aalaga at pag-ensure ng kalusugan ng inyong mga fur babies, and make sure na tulungan din natin ang bawat isa upang i-improve ang ating mga sarili. Veterinarian sa aming practice at ang mga fur parents naman sa pag-aalaga at pagiging responsable, all para sa ating mga fur babies. An po ninyo lahat, hindi tayo dito magkakaaway. We're all in this para sa kapakanan ng ating mga fur babies. Yun lang guys ang message ko for this video. And sana ma-improve natin to, and sana hindi na magkaroon ng mga conflict pa, lalo na dito sa online, no? Maging better na ang lahat. Magmahalan po tayo. Palagi po natin piliin na gumawa ng tama at nakakabuti para sa ating kapwa. Yun lang po for this video. See you on my next vlog.